para maiba. Kasi ito po ang sa mga Bible verse na exhort po natin with this message. Magbibigyan po natin ng prize ang makapagbibigay po sa akin ng verse na nagsasabi na submit yourself therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Anong verse po yun? Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. Anong verse po yung matatagpuan? In 1, 2, 3, Sister Angeline, anong verse po siya matatagpuan? James 4 verse 7. Amen. James sa Tagalog, Santiago chapter 4 verse 7. Ano pong sabi doon? Submit therefore yourselves to the Lord or to God, resist the devil, and he will flee from you. So congratulations, Sister Angeline. Ayan. Isa po yan sa mga verses na ating i-exhort. Okay. Next, parang yan, iba na yung challenge natin. Sino po ang makapagbibigay sa akin nung armor of God na isusot natin na matatagpuan sa Book of Ephesians? Ano po yung mga armor o sandata na sinabi ng Diyos na kailangan natin isuot na panlaban sa mga diablo, sa mga demonyo, sa mga principalities and rulers of this world? Anong verse po yun? Ako, amen? Ano po yung praise God? Sino po magre-recite ng mga armor of God? Amen. Sino po? Armor of God ay matatagpuan po sa Ephesians 6, praise God. Pero ang tanong ko po, ano po yung armor na isusunod po natin? I think, 6 po yun. 1, kasi sa ulo, sa dibdib, sa balik, sa belt, sa baywang, sa paa, sa kamay, sandata, tapos yung shield. So, 6 po yung mga armor na yun. Sino po makapagbigay? Si Sir Ben, nanalo ka na, di ba? Sino po ang makapagbigay ng armor? Si Auntie, parang memorize niya po. Bigyan natin si Auntie Esther ng mic. Hindi, kahit yung lang po. Alam nyo kung ano man po yung alam ninyo na sandata. Kasi exhort po natin dito sa message mamaya. Ano po yung mga sandata o armor na kailangan natin isuot sa spiritual realm? Amen? Auntie Esther? Helmet. Helmet. Amen? The sword of God. Amen? The helmet of Salvation. Breastplate. The belt of truth. Belt of truth. 6 po. Sa ulo, salvation. Helmet of salvation. Belt of truth. 2 na po. Tapos yung sword of the Spirit. Amen. Or the word of God. Ano pa po? Nakatatlo na po si Auntie. Wala pa po tayo ng 3. Sino po ang makakapagbigay ng other 3 pa? Sister Imelda. Kasi magkahati na lang po kayo dun sa prize. Kasi 3. Tapos kayo na po yung 3 pa. Yung 3 pastor. Amen. Breastplate of righteousness, shield of faith, saka feet of peace. Amen. Breastplate of righteousness, feet of peace, or the feet of the gospel of peace, tapos yung shield of faith. Amen. So, maghahati po silang 2. Praise God. Palapakan natin si Lord. Okay, so i-memorize na po natin ngayon kasi isa po ito sa mga objective ko po today na bago po tayo lalabas ng church. Memorize na po natin yung armor of God natin na kailangan natin dinideclare na suot natin every day. Amen? Dahil sa spiritual realm, nakikita po ng kalaban kapag suot niyo po yun dahil sa inyong declaration. Amen? Amen. Praise God. So sa ulo, ang tawag po ay helmet of hawakan niyo po yung ulo niyo. Sabihin niyo po, helmet of salvation. Helmet of salvation. Sa dibdib, breastplate of righteousness. Amen. Tapos yung belt of truth. Amen. Yung isang kamay, shield of faith. Yung sa right hand, yung sword of the Spirit or the Holy Spirit of God. Amen. And finally yung paa, itaas mo po yung paa nyo. The feet of peace or the feet of the gospel of peace. Amen. Praise God. So nawa, memorya po natin yon.
Amen. Bakit po? Dahil sabi po sa Ephesians chapter 6, verse 11 to 13. So, sino po ang makakapagbigay sa akin? Last na po ito. Ng Ephesians chapter 6, verses 11 to 13 as our final verse. Basahin nyo. Kung memorize nyo po ba? Ephesians chapter 6, verse 11 to 13. Pakibasa po sa harapan. Sino po ang nakahanap? Ayan, Sister Jean. Ayan, mabawi siya. At least dito sigurado tayo mama na yung mabasahin niya. Amen. Okay, so babasahin po ni Sister Jean. Ephesians chapter 6, verse 13. Basahin po yung 11. Ay, 11. Isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma sa kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pagana ng dyablo. 12. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga tinuro ng mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadiliman umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. 13. Kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pagkikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayo nakatayo. Amen. Amen. Praise God. Ayan po ang prize po ninyo. Palapakan po natin si Lord sa buhay ng mga nanalo po for this month. Next month, babawi po tayo. Amen. And make sure po na memorize po natin. At tama po yung ating kinirespect ng Bible verse. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Okay, so handa na po ba tayo mga kapatid? Amen. Praise the Lord. So today is, anong araw po ngayon? August 16. Amen. Of course, welcome po natin ang kasama po, kami bahay po nila si Brother Eddie, si Sister Gina. Amen. Palapang po si Lord sa buhay ni Sister Gina. Amen. Hello, welcome po sa AGC. Thank you, Lord. Ayan. So, today is August 16, third Sunday po ngayon, at pag-aaralan po natin ang 1 Samuel chapter 4. Ayan po. So tayo po ay nasa book of Samuel na. Amen. At ipapapatuloy po natin ang ating Old Testament series. Hallelujah. Praise God. So ang scripture reading po natin ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 4 verse 18. Ayan. Praise God. So, question, sino na po ang nakapagbasa ng 1 Samuel chapter 4? Nabasa po na ba ito, kapatid? Pakitanong po yung kasama mo. Nabasa po ba natin? Amen. Praise God. Let us all stand at ating basahin po ang ating scripture reading. Praise God. Verse 18, let's read. Nang marinig ni Eli ang tungkol sa kaban ng Diyos, siya'y nabuwal sa may pintuan, nabani ang kanyang liit, sapagkat siya'y mabigat at matanda na. Namatay si Eli pagkatapos ng 40 taon ng pamamahala niya sa Israel. Let us pray. O Heavenly Father, samahan mo kami muli sa aming pag-aaral sa iyong salita ngayong araw po na ito. Open our spiritual eyes, Panginoon. At nire-review po namin ang lahat ng gawa ng kalaban, Panginoon, ng mga demonyo, Panginoon, ng mga demonic spirit, Panginoon, upang pigilan ang pagbukas ng aming mga spiritual eyes. For us to study your word, for the battles not against flesh and blood, but against the spiritual darkness and the spiritual world, and the spiritual realm, Panginoon. And by your word, Panginoon, alam po namin na ikaw po at ang banal na spirito na nasa amin ang siyang tunay na magpapalayas at lalaban sa mga demonyo ito, Panginoon. Muli, maraming salamat, Panginoong Jesus, sa iyong pagbayad sa aming mga kasalanan. At alam namin
na hindi po kami magtatagumpay kung ikaw mismo ay hindi mo napagtagumpayan ng kasalanan at ang gawa ng kalaban Panginoon. So ngayon dinideclare na po namin ang katagumpayan ito, lalo na po sa mga wisdom na ituturo po sa amin ngayong araw po na ito. Ito po ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen! Praise God! Hallelujah! Ako pwede kamusta niyo po yung mga katabi niyo? Amen! Pakisabi, praise God! Buhay ka pa kapatid! Amen! Thank you, Lord! Ayan, kamusta na po tayo? Tanungin niyo nga yung katabi niyo, kapatid, masaya ka ba na buhay pa ako? Kasi sabi ng praise God, buhay ka pa kapatid, pero masaya pa siya na buhay kayo, nakatabi niya. Amen! Masaya po ba siya? Praise God, masaya tayo na buhay pa ang bawat isa. Amen! Sabi nga po yung anumang maging panahon, kasi yung last Sunday, kasi yung makina ng sister uulan ng pagpapala. Kaya talaga umulan ng pagpapala, siksik-liglig at tumakaw, literally. Hanggang ngayon ang lakas ng ulan. Amen. At 2 linggo na suspended ang pasukan. Amen. Kami sa government, 1 week mahigit na kami walang pasok. Amen. Thank you, Lord, sa kapahingahan. Amen. At dahil po sa almost 1 week or more than 1 week po na kapahingahan ito, grabe po yung mga revelation po ni Lord sa akin patungkol sa mga gawa nga po ng diablo, ng mga demonyo. Amen? Naalala niyo naman yung kwento ko nung last Sunday, nung tayo po ay nag-Lord's Supper, at kwento ko sa inyo yung mga experience ko nung nagka-vertigo po ako, kung paano po nagkaroon ng spiritual battle. Dahil ayaw nga po ng kalaban na ma-expose sila. Amen? Kaya nilagay ko po dito sa notes ko, sabi ko dito, expose the tactics or the strategies and the works of the enemy and all of their preachings if possible all the time. Amen! Kaya dito, makikita po natin na ma-expose po ang mga gawa ng halaman. Sabi nga po kanina sa James 4:7, therefore, submit yourself to God, resist the devil, and he will flee from you. Amen. Praise God. Ayan, so pakitanong nyo nga yung mga katabi nyo kung handa na siyang makinig. Handa ka na bang makinig, kapatid? Praise God. Ayan. So ito po yung mga naging topic natin. Una, of course, sa kapanganakan ni Samuel. Second, nakita po natin yung wickedness ng anak ni Eli. Hanggang sa third chapter po, nakita po natin kung paano unang kinausap ng Diyos si Samuel. At ngayon po sa chapter 4, mamamatay na po si Eli. Amen! So, question, sino po si Eli? Kapit-bahay niyo ba siya? Kailangan niyo po si Eli, kasi kasama anak niya ang pangalan Eli. Amen! So, si Eli po ang high priest o ang pinakapunong pari nila sa panahon ito na kinukonsider din po nilang judge. Ayan. Kasi di ba natapos po tayo sa Book of Judges. Question, sino po yung huli na naging judge nila bago po si Eli? Sino po? Yung huling naging judge nila bago si Eli? Yung po yung naging topic, praise God, si Samson. Ayan, si Samson po yung huli, kaya ang kalaban po nila ay mga Philistines. At magpahanggang ngayon sa message na to, sa kwentong ito, Philistines, so mga Philistine pa rin po, Palisteo ang makakalaban po nila. So si Eli po ay isang high priest, at judge din po siya. Ang susunod po sa kanya, after niya mamatay, ay sino po? Si Samuel. Siya po ang sumulat ng librong ito, 1 Samuel. At siya din po ang kanilang high priest. Okay, so kaya nakita niyo doon sa listahan po natin, aside from doon sa 12 judges na napag-aralan natin sa Book of Judges, kasama din po sina Eli at Samuel. Yun nga lang po, sa Book of Samuel na sila makikwento. Hindi mo makikita yung kwento nila sa Judges. Amen. Pero part pa rin ng Judges era ang kwentong ito. Kasi wala pa silang hari. Amen. Kasi matatapos po ang Judges era nila kapag magtatalaga na sila ng pinakaunang king nila. Amen. At sino po yun? Si Saul. Ayan. So, kaya sa, I think, chapter 8, makikilala po na natin yung unang hari na itatalaga ng mga Israelita. Kaya mawawala na po yung mga judges. Hindi na po judges ang magiging leader nila.
Okay, so malinaw po ba yun? Sa kwentong ito, ang judge po nila ay si Eli at siya din po ang kanilang high priest. Ayan, so ito po ang mga kwento after the message. Praise God. Okay, so let's read verse 1. Basahin po natin. Dumating ang araw na nakipagdigmaan ang mga Israelita laban sa mga Filisteo o mga Philistines. Muli, sino ang kalaban pa rin nila? Philistines. Hindi pa rin talaga totally natalo ni Samson ang mga kalaban nila ito. Sa Ebenezer, nagkampo ang mga Israelita at sa Afek naman ang mga Philistine. Ayan. So dyan po, makikita natin na magsisimula po after a long period na wala pong battle. Kasi nga di ba, kahit yung kwento ni Ruth, nangyari po yun sa period ng mga judges. Amen. Kaya nga di ba, after ng book of Judges, si Ruth po, yung naging kwento. Amen. Kasama ng mga kwento ng mga Levites. Amen. Sina Micah, naalala niyo pa po si Micah. Yung after po ni Samson, ang naging flow ng messages sa Old Testament ay mga ordinary people. Amen. Mga Levites na hindi mga judges, pero ipinapakita sa kwento nila kung gaano naging kasama ang mga Israelita. Amen. Praise God. Verse 2, basahin po natin. Sumalakay ang mga Filisteo at pagkalipas ng isang matinding labanan ay natalo sila ng mga Israelita. Question, bago po ba nangyari ang digmaang ito, na-prophesy na po ba o binalaan na po ba sila? Ulitin ko, bago po mangyayari ang digmaang ito, na bigyan na po ba sila ng babala? Amen? Yes or no? Yes. Makikita po natin, bago po matapos yung, I think, chapter 2, binigyan po ng babala ng isang propeta na hindi pinalangan, si Eli. Amen? At ano ang dahilan kung bakit binigyan ng warning ang mga Israelita, specifically ang family ni Eli? Ano yung dahilan ng babala o ng warning? Dahil sa kasalanan. Dahil sa kasalanan ng pamilya nila, especially sila yung pinaka-leader. Pero ano ang ginagawa ng mga anak ni Eli, sina Hophni and Phinehas? Kinukuha nila yung mga offering ng mga Israelites. Nalala niyo po yun, na pinipili nila yung masasarap na parte ng karne. Amen. Tapos kakainin nila. At gusto nila, bago i-offer yung mga karne, ibigay sa kanila ng fresh. At ibigay sa kanila yung mga matatabang part. At hindi na sinusunog. Amen. So, ganoon na po ang nangyari sa mga paring ito na tinawag ng Diyos na sila po ay naging corrupt na. Amen. Question, maliban po ba doon sa propetang iyon, meron pa po bang pangalawang warning na binigay sa kanila ang Diyos? Yes or no? Pangalawa na po na warning. Yes or no? Yes. At sa kanino po galing yung second warning? Kay Samuel. Di ba? Ito yung unang message or revelation ng Diyos kay Samuel. Imagine mo, first time na maririnig mo ang tinig ng Diyos. At ang tinig niya ay patungkol sa babala dahil sa kasalanan ng ibang mga tao na i-review mo o dapat sabihin mo sa kanila. Amen! Sinabi po ba ni Samuel yung revelation ni Lord sa kanya kay Eli? Amen! Kaya 2 beses po na binigyan po silang babala. At ito na nga po, sa chapter na ito, mangyayari na po yung babala na magkakaroon po ng digmaan. Question, mananalo po ba sila sa battle na ito with the Philistines? Yes or no? No, matatalo po sila. In fact, sila po ay mamamatayan ng halos 4,000 na mga leaders, na mga soldiers nila o mga kawal nila. Question, ilan po ang namatay sa digmaang ito? 4,000. Tandaan niyo po yan, dahil tatanungin ko kayo mamaya ulit kung ilan ang namatay sa unang battle nila. Amen. So, sumalakay ang mga Filisteo, pagkalipas ng matinding labanan ay natalo nila ang mga Israelita at sila ay nakapatay ng 4,000 na Israelites. So, talo at namatay po na nalagasan, napatayan ng mga hukbo ang mga Israelites. So, lesson po natin.
Let's read. Defeat is sometimes God's way of getting our attention. Amen. Sa Tagalog, basahin nga po ninyo. Minsan, ang pagkatalo ay paraan ng Diyos upang gisingin tayo. Kaya tanungin mo yung kapatabi mo, kapatid, gising ka pa ba? Ulitin ko po minsan, ang pagkatalo natin, ang way ni Lord para tayo ay gisingin. Amen. Ang pagkatalong ito ay hindi lang po yung literal na matatalo po tayo sa battle. Amen. It could be pagsubok. Amen. Or mga sakit. O mga problema. O mga challenges na maaaring ibigay sa atin ng Lord para maging wake up call niya sa atin. Kasi hindi tayo nagre-repent. Amen. Kung hindi pa sila patayin or ganito ang mangyari, baka hindi pa titigil sila Eli at yung mga anak niya sa maling ginagawa nila. Amen. So sometimes we have to assess ourselves. Tignan niyo po yung sarili ninyo kung may mga bagay po tayong nagagawa na hindi po ito nalulugod ng Diyos. Dahil baka yun po ang maging way niya para magising or gisingin po tayo. Amen. So sabihin mo sa katabi mo, kapatid, gumising ka na. Kasi alam ko tulog na katabi mo dyan, nakapikit na siya. Okay, next point. Let's read. Before asking, why am I suffering? Ask the Lord, Lord, what are you teaching me? Sa Tagalog, let's read. Huwag agad sisihin ang problema o ang Diyos. Amen. Tanungin muna ang Diyos kung ano ang nais mong ituro sa akin. Amen. Sometimes, yung mga challenges daw, yung mga struggles, sakit, problema, pagsubok na dumarating is God's wake-up call or paraan ng Diyos para gisingin tayo. So sometimes, dapat daw, instead na tanongin mo, bakit mo ito binigay, Lord? Amen. Bakit mo hinayaan na magkasakit ako? Bakit mo hinayaan na ganito yung mangyari na problema o pagsubok ko? Ang tanongin mo kay Lord, Lord, ano ang gusto mong ituro sa akin sa problemang ito? Sa pagsubok na ito? Amen. Amen. Kasi sometimes, pag may nangyari masama sa atin, ang laging natin sinasabi, why me, Lord? Amen. Bakit ako, Lord? Amen. Yung bakit ako? Parang akala nyo, ikaw natin yung kinakawawa ng Diyos. Amen. Pero baka ang sabi ng Lord sa atin, bakit hindi ikaw? Diba? Bakit hindi ikaw? Ano feeling mo? Expect ka na sa mga challenges. And take note, laging para sa ikabubuti natin ang nais ng Diyos. Kaya hindi niya ibibigay ang pagsubok na yan nang wala siyang mabuting purpose. Amen. Nang wala siyang mabuting hangarin. Kaya tanungin natin siya, ano ang gusto mong matutunan ko sa pagsubok na ito? Kaya inalaw mo na ma-experience ko ito. Amen! Praise God, ang makupunong kape. Sino po yung nagkakape? Sana all. Di ba kasama ng pagkape ngayong araw na to? Ayan, okay. Third point, sometimes our greatest battles begin because we have drifted away from God. Sa Tagalog, sometimes, kapag lumalayo tayo sa Diyos, tuloy nawawala ang kanyang pagpapala. Amen. Kaya sabi na po sa English, minsan yung mga pagsubok na ito na nagiging wake-up call sa atin ay nangyayari dahil tayo ay napapalayo na pala sa Diyos. Amen. Because we have drifted away from God. Amen. So huwag po natin hayaan na mapalayo po tayo sa Diyos o mawala po yung ating fire sa Diyos. Amen. Dahil most of the time, yun po ang nagiging simula ng mga pagsubok o mga wake-up call na inaalaw ng Diyos na mangyari sa atin. Praise God. Parang ang dami po nangyayari sa paligid. Kamusta na po ba kayo? Ano kung meron? Amen. Praise God. Meron pa po kayo makapa-surprise? Nag-distract po ako sa mga movements nyo. Amen. Ayan. Okay. So sabihin ko na po yung isa sa mga revelation sa akin ni Lord na nakita ko po also of this week. Alam niyo po, wala po akong ginawa ngayong linggong ito kundi manood ng mga preaching about sa mga ginagawa ng mga diablo o ng mga demonyo sa mga Kristiyano. Amen!
Naniniwala po ba kayo na may mga demonyo sa mundong ito? Tignan nyo nga po yung katabi nyo. Alam nyo, grabe yung mga revelation sa akin nila this week about the word of the enemy. Kung paano nila gagamitin ang mga sitwasyon, ang ibang tao, para talaga tayo ay mapalayo sa Diyos. Amen! Bakit? Dahil ang target o number one na tinatarget ng mga kalabang ito, ng mga demonyong ito, ay ang mga taong nasa Diyos. Amen! Kasi kung wala ka sa Diyos at hindi ka naman nagagamit ng Diyos, in other words, wala ka namang relasyon kay Jesus, at ikaw ay talagang totally nagagamit ng kalaban, ano pa ang punto niya na kausapin ka? Amen! Amen! Naniniwala po ba kayo na kung tayo po ay nasa kalaban, hindi niya po tayo ita-target, amen. Dahil ang talagang pina-target niya ay tayo po na mayroon pong personal na relasyon sa Diyos. Amen. At ang number one na talagang gustong nakawin daw or kunin ng kalaban sa atin ay ano? At ang message na ito ay sinasabi ko po galing sa mensahe ng mga dating mga ginagamit ng demonyo. Itong sinasabi ko po sa inyo, ang nag-reveal po na ito, ang mga preacher po na ito, ay mga dati po silang witchcraft. Mga dati po silang mangkukulam. Mga dati tumatawag po sila ng mga evil spirit, mga albularyo po sila, na naging pastor po sila. At this week, halos lahat, ganun po ang mga napanood kong mga preacher. Kaya totally, parang nakikita ko yung spiritual world in this physical world. Kasi nga po, yung mga messages na naririnig ko ay galing sa mga pastor or mga tao na ginamit ng demonyo. Amen. Naniniwala po kayo? Ang sabi ng dating mangkukulam na ito, sabi niya, ang number one na gustong-gusto namin kunin sa mga Christian ay yung kanilang fire. O yung kanilang apoy or init ng kanilang paggamit at ng kanilang relasyon sa Diyos. Sa spiritual realm, nakikita daw nila kapag ang isang tao, Kristiyano, ay on fire. At tayong mga Kristiyano, mararamdaman din natin yun kapag on fire tayo kay Lord. Amen! Mararamdaman mo yun kapag hindi ka na on fire kasi lagi ka na nagkakasala or parang manhid ka na sa kasalanan na hindi ka na nare-review or hindi ka na nag-worship. Unti-unti na namamatay yung apoy mo. At sa spiritual realm, ang ginagawa daw nila ay sinisimukan daw nila, pinapabasa daw nila o pinapaulanan daw nila yung apoy mo na yan sa pamamagitan ng mga pagsubok o ng mga challenges upang mamatay daw ang apoy mo sa Diyos. Grabe no, nung narinig ko yun talaga na ang number one na ginagawa ng enemy ay yung patayin yung apoy natin sa Diyos dahil gusto niya hindi tayo nag-aapoy. So although daw lahat po tayo ay Kristiyano o ginagamit ng Diyos, hindi daw pala pare-pareho sa spiritual realm ang itsura natin kung gaano tayo ka-on fire. At sa physical world, hindi natin yun makita. Pero sa kanila daw ng mga demonyo, nakikita daw nila kung sino ang mga taong on fire na talagang marami silang ginagawang mga curses and temptation. Amen! Pero number one point, tatanungin ko muna kayo, kapag Christian ka na ba at nasa iyo na ba ang banal na spirito, kaya ka ba bang pasukan ng mga demonyo? Yes or no? Hindi na! Amen! Panghawakan niyo po ang katotohanan na kapag tinanggap mo na po ang Panginoong Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, nasa sayo na po ang banal na spirito. Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, naniniwala ka ba na nasa sayo na ang banal na spirito? Ate, parang nagkakapa kayo sa akin na ba? Ito sa akin yung talaga. At ang sabi din po ng witchcraft na ito, alam daw po nila kung nasa inyo na ang spirito ng Diyos. Dahil gaya nga po nung revelation din natin daw sa spiritual realm, nagliliwanag daw po ang mga nasa kanila na ang spirito ng Diyos. Dahil they are already alive in spirit. Amen! Kasi nga diba, ang ginawa sa Garden of Eden, namatay po spiritually ang tao, si Adan at Eve. Kaya may spirit of God sila, pero dahil sa kasalanan, namatay po ang spirit na yon. Amen! Pero yun po ay naibalik dahil sa pagtanggap at pagkilala natin sa ating Panginoong Jesus. Amen! So naniniwala po ba kayo na hindi na kayo kayang saliban ng mga demonyo pag nasa inyo ng Espiritu ng Diyos? Amen! That's true! At huwag po kayong magpapalin lang sa mga maling katuruan. Amen! At dahil ang sabi po ng dating witchcraft na ito,
ang kaya lang daw po nilang saniban ay ang mga tao walang personal na relasyon kay Jesus o hindi kinikilala si Jesus na Diyos, kaya hindi nila tinatanggap ang baptism of the Spirit, of the Holy Spirit. Amen! Praise God! Pero ito kasi ang sad part na I think logical and biblical na sinabi niya. Amen! Sabi po niya, oo, nasa sa inyo ang Espiritu ng Diyos at hindi na kayo talaga kasanipan. Pero, hindi pa kayo, pwede pa kayong i-tempt ng demonyo. Pwede pa daw yung temptation na bubulungan ka niya, sasabihan ka niya ng mali, maririnig mo pa rin daw yung boses niya, pero hindi na nga sila kayang pumasok. Kaya nga di ba sa ating hearing God's voice, may tatlong sources po ang mga naririnig nating tinig. Sa Diyos, sa kalaban, o sa sarili mo mismo. So ang sabi niya, hindi kesyo Christian ka na o nasa sa'yo na ang banal na spirito ay totally hindi mo na maririnig ang mga tinig ng dyablo. Dahil kahit Kristiyano ka na, maririnig mo pa rin sila. Amen! At ang sabi niya, ito, ang ganda ng message no, ang sabi niya ito, sabi ko, ang dami talagang revelation na sabi ko, dapat malaman to ng AGC. Kasi ito, lagi kong tinatanong sa akin si Sister Josefina, yung ate ko po sa Amerika. Sabi niya, tanong niya, kasi gano'n nga, hindi sila makakasali dahil nasa atin ng Spirit. Amen. Pangalawa, pwede pa rin silang mag-influence o mag-temptation or i-influence tayo pero hindi nila kaya sumali. Third point, nababasa ba nila ang mga nasa isip natin? Nababasa ba nila yung mga nasa isip nyo? Kahit ang mga angels. Kasi ang mga demonyo ito, fallen angels sila. Amen, maliwag po tayo. Mga spiritual beings din sila na nag-rebelde sa Diyos. Sino po ang leader nila? Si Satan. At sila po ang nandito sa mundo na gumugulo po sa atin para tayo po ay malayo sa Diyos. Amen. Dahil may narinig na po na demonyo nung kasaliban yung tao. Alam mo ang sabi po ng demonyo? Naiingit daw sila sa mga tao. Bakit? Dahil may pag-asa pa daw tayong maligtas. Sila daw kasi wala na silang pag-asa dahil nga na-judge na sila. Kaya ang gusto daw nila, yung mga tao, dahil naiingit sila sa mga tao, ayaw nila na yung tao na yun ay maligtas. Ayaw nila na yung tao na yun ay sumama sa Diyos. Gusto nila, pag mamamatay yung tao na yun, kasama daw nila yung tao na yun sa impyerno. Kaya as much as possible, ang gusto na ng mga dyablo, sabi ng witchcraft na ito, ay influence tayo na i-review at huwag tanggapin o kilalanin ang ating Panginoong Jesus. Amen! Question. Sabi ko po kanina, nababasa mo nila yung utak natin, yung mga demonyo, yes or no? The answer is no. Hindi po nila nababasa. Dahil hindi po sila Diyos na all-knowing. That God can read our mind. Only God. Kahit si Gabriel or si Michael, o kahit si Satan, hindi na kaya daw basahin ang isip natin. Praise God. Pinapera po ako ng praise God. Alam niyo po, nanirealize ko din daw, alam niyo sabi po nung mga preacher about ganitong message, no? They will use technical difficulty or problem para mag-visit ka, hindi mo ituloy yung message mo. Kasi nakita ko yun ng first Sunday, kung gaano kadami ang technical difficulty sa church with the praise and worship. Kasi alam ko na talaga na yung message ko sa inyo about gano'n sa mga kukulang. Nalala niyo yung message ko ng first Sunday, alam ko na talaga na sasabihin ko sa inyo yung mga tactics nila o yung mga patibong nila o yung mga strategy nila. Kaya sabi nila, gagawa daw sila ng paraan para masira daw yung mood natin. Kaya nire-review ko yung mga ganon. Okay, going back. Tama po kayo na hindi nila kayang basahin ang utak natin. Kaya nga, kung gusto niyo talaga magpalayas ng demonyo, kailangan daw lalabas sa bunganga nyo yung mga rebuke o yung mga declaration na umalis kayo sa pangalan ni Jesus. Kasi kapag nasa isip nilang ganyan, hindi nila yung naririnig. Kailangan marinig daw nila yung mga declaration na pagpapalaya sa kanila. Amen. Kaya nga daw po, na mayroon din daw tayong mga prayers na kailangan natin protektahan, pwedeng sabihin mo lang o ibulong mo lang sa Diyos o sa Espiritu para hindi marinig ng kalaban. Amen. Pero may power sa tongue natin. Kapag dineclare natin ang ganitong kapangyarihan sa pangalan ni Jesus, mangyayari yun dahil sa kapangyarihan ni Jesus. Amen. Pero ang tanong, dahil nga daw po hindi nalalaman o nababasa ng demonyo yung nasa
utak natin, ano daw po ang ginagawa nila? Ano ang ginagawa nila sa tao para mabasa nila yung utak mo? Alam niyo po ang sabi nung dating witchcraft na ito na nagpapagamit sa demonyo. Ang ginagawa daw ng mga demonyo, they study your habit. Pinag-aaralan niya yung habit nyo, yung routine nyo. Na pag-ising mo, ganyan, hindi ka naman nagdarasal. Na kapag mag-isa ka, ganito, puro pornography ang pinapanood mo. They will see your habit na kapag ganito, walang tao nakita sa kanya, magkukumit siya ng kasalanan. They will study your habit na alam nila na pag matutulog ka, hindi ka talaga nagdadasal. Kaya sabi ko, nung mga witchcraft, kapag daw magdadasal kayo, lalo na kung katungkol sa demonyo, dapat daw i-voice out nyo para marinig nila na pinapalayas nyo sila. Kasi di ba sometimes kung mag-pray tayo yung manakahiga ka na, tapos nakapikit ka pa, tapos parang nagbubulong-bulong ka pa, hindi naman nila narinig yung mga nasa isip mo, di ba? Alam niyo po, ang ginagawa nila para ng demonyo, ang dami ko talaga napanood, sabi nila, gagamitin daw nila yung prayer time para ikaw daw humika, yung mag-yon. Yung, di ba naman kasi nyo daw, kapag nag-pray tayo, para ka daw yung inaanto, ano na kasi yung yon sa Tagalog, hikap ba? Napansin nyo, kasi daw, ang gusto daw ng kalaban, makatulog tayo, para hindi daw tayo makapag-communicate with the Lord. Kasi marami akong napanood na preaching din, na sabi niya kapag nag-yon kayo or nihikap kayo, pag nagdarasal kayo, nakikinig daw kayo ng preaching, mag-pray na daw kayo, kasi gagamitin daw yung demonyo para mawala yung attention nyo sa message or sa prayer hanggang sa makatulog na lang kayo. Dahil masaya daw ang demonyo pag tulog kayo at hindi kayo nakikipag-communicate kay Lord. Amen? Okay. Aside from habit, ano pa daw ang ginagawa ng demonyo para makita yung mga nasa isip nyo? Kasi hindi na nila makikita yung nasa isip natin. Amen? Ano yung ginagawa nila? Aside from seeing your habits. Kanina nga tayo yung kapatid, ano ba yung lagi mong ginagawa? Ano yung mga habit mo? Na kumukuha ng oras mo na dapat kay Lord, pero yun ang lagi mong ginagawa. Di ba meron tayong mga vlogger, a day in my life. Di ba gano'n mga vlogger, a day in my life, nandito ko nandito oras, nandito ko nagla-lunch. Binablog nila, di ba? O kayo po, kapag magkakaroon kayo ng a day in my life, ilan sa mga oras o minuto na yun ang nakay Lord? Or mas madalas po ba nagagamit yun nang walang saysay at hindi nakakapasok ang fellowship or ang relasyon nyo kay Lord? Amen? Ang next na sinabi niya, aside sa habits, ang ginagawa daw ng mga demonyo, they study your facial expression. They study your facial expression. Alam nila kapag minsan yung parang kang mangiriyan, alam kasi sa Tagalog, kasi mga viewers tayo na Tagalog. Yung parang pangit-pangit, parang, di ba minsan hindi ka naman nagsasalita, pero yung nabibwisit ka naman sa kausap mo, pero makikita mo, alam mo sa mukha mo na nabibwisit ka. Mara. They study our fish. Alam mo, nagsabi sa akin eh. Sabi ko sa inyo, saan ka pero ba mga preaching ang napakinggan ko na mga dati silang mga albularyo, magkukulam, na nagtatawag sila ng demonyo, para yung demonyo na yung papapasukin sa katawan ng tao wala pang spirito ng Diyos. Amen? They study our facial expression. Kahit ikaw, di ba, alam mo na yung facial expression mo pag nabibisip ka na, minsan, hindi mo siya maitago, di ba? Kahit hindi ka magsalita, alam mo na nabibisip ka dun sa tao kasi yung nag-roll ka ng eyes. Yung matawag ka, tinitignan daw niya ng demonyo. Alam na kahit hindi niya mabasa yung isip mo, ay naiinis siya doon. Ay nanalo ako, nag-visit siya sa kanya. Ay nanalo ako, naiinis siya. Alam daw nila yun yung facial expression. Number 1, habit. Number 2, facial expression. Si Jenny na tawag natin. Mukhang mata. Number 3, mannerism. Mannerism o yung mga gesture ng katawan. Di ba? Kahit hindi ka magsalita, may mga movements daw yung katawan na alam nila na kapag gano'n na yung movement ng katawan mo, naiinis ka na. Di ba? Parang mga tiger look. O yung parang, di ba naman? Nakikita daw nila na kahit hindi nyo daw sabihin na nagasalit ako, alam nila dahil sa movements nyo, sa mannerism nyo na nabibisip or nagagalit kayo. Amen! Kaya mamaya, ipapakita ko sa inyo na kailangan yung ma-memorize
ang isuot yung full armor of God. Bakit po? Dahil sinabi mismo ng mga preacher na dating mangkukulam, sabi nila, kapag dineclare nyo daw, nasuot nyo daw yung helmet of salvation, yung mga armor of God, sa spiritual realm, nakikita nila, suot nyo daw sila talaga. Ay, sinasabi ko sa iyo, hindi lang isang demon, dati nagpapagamit sa demonyo, ang napakinggan ko, preacher, especially yung mga sinablad, ganon. Sabi nila, kasi diba, kung mapapansin nyo, yung albulan na nagpapalayas ng mga demonyo, si Apollo, yung pinigay ko sa inyo nung last Sunday, ang ginagamit niya din yung ganun, sibat ng Diyos. Yun yung sword of the Holy Spirit. Yun ang ginagamit niya, yung armor of God. Belt of truth, yung mga sinasabi ko sa inyo na kanina. Kapag nagpapalaya sila ng demonyo, yun din po ang ginagamit nila. Praise God. Alam niyo po, ayan, sabi po nila, kaya nga tama yung sabi ni Pastora Rola, kasi sabi ni Pastora Rola, pag gising niyo daw po ng umaga, bago daw kayo bumaba sa sahig, di ba? Sabi mag-pray. Aside sa mag-pray, dapat daw isuot niyo daw yung mga sandatan niyo. Kasi magkakaroon ng activation yun o ng effect yun sa buhay niyo pag dinedeklara niyo siya. Kailangan naniniwala kayo na suot niyo yun. Ano ulit yung mga armor of God? Mamaya makikita natin, helmet of salvation, breastplate, sa dibdib, of righteousness, belt of truth. Yung sa paa, feet of peace or boots of peace. Yung sa isang kamay, yung shield of faith, and then yung sword of the Spirit. Isuot niyo po yun palagi. Amen. Praise God. Tingnan niyo po yung nangyari dito Verse 3. Nakakasunod pa po ba tayo? Kaya pa po ba? Amen. Nang makabalik na ang mga nakaligtas sa kanilang kampo, nagtanungan ang mga matatandang namumuno sa Israel. Bakit kaya pinabayaan ni Yahweh na matalo tayo ng mga Filisteo? Ito na yung sabi ko sa inyo, di ba sometimes kung may pagsubok, tinatanong natin bakit? Pero dapat ang tanongin daw natin, Lord, what are you teaching me? Amen! Sabi nila, bakit kaya pinabayaan na ni Yahweh na matalo tayo ng mga Filisteo ngayon? Kasi dati lagi silang nananalo, di ba? Sa dami-dami ng kwento ng mga judges na napag-aralan natin, laging win-win-win. Or may mga talo-talo, pero this time, nagulat sila kasi natalo sila. Sabi nila, ang mabuti pa ay kunin natin sa Shiloh o sa Shiloh. Ano kung meron sa Shiloh? Yung tabernacle, at nandun po yung Ark of the Covenant na pinagawa ni God Yahweh kay Moses. Amen. Kunin daw nila yun, yung Ark of the Covenant, kasi baka sama na tayo ni Yahweh kapag kukunin natin yung Ark of the Covenant. Kasi nga, that's the physical presence of God. Siguro, sabi nila, kung nasa atin yun, yung Ark of the Covenant, iniligtas na tayo ni Yahweh sa ating mga kaaway. Question, sa battle na ito, tinanong ba nila si Lord o nagkaroon pa sila ng one-on-one encounter with the Lord kung, Lord, lalaban ba kami sa mga Philistines o hindi na lang kami lalaban? Ano ba ang dapat namin gawin? Meron po bang ganon na nag-pray sila? Wala po silang ginagawang prayer na nakikita natin sa verse na to. Amen. Next question. Tinanong ba nila si Yahweh o pinapray ba nila kay Yahweh kung okay lang ba, Lord, na kunin namin yung Ark of the Covenant tapos gagamitin namin yun sa battle para sure naman lalo kami? Kinuha ba nila yung consent ni Lord nung ginamit yung Ark, yung na yan? Hindi. So in other words, hindi galing kay Lord yung instruction na gawin or gamitin yung Ark niya as like an agimat. Sabihin nyo ka, agimat. Amen. Alam nyo po, ito po yung naging problem nila na nagiging problema din daw po ng mga tao sa mundo. Dahil hanggang ngayon may mga tao naniniwala sa mga aghima. Sabi ng mga dating mga albularyo, kapag naniniwala ka na yung bagay na yan ay may power, like yung mga images, yung mga bracelet, yung mga kwintas mo na magpapalayas ng mga makukulang o demonyo, nagkakaroon na talaga ng power, pero ang power nila hindi galing sa Diyos. Galing daw sa kadiliman o sa darkness. Dahil dumidepende ka na raw sa item na yun as your God, kaya ito ay naging idolatry. Amen. Kaya ang sabi nga nung narinig kong preacher na dating makukulang, sabi niya, kasi sa spiritual realm, maaaring may epekto siya. Kasi nga,
baka yung spirito na nandoon sa item na yun ay mas malakas sa spirito namin. Kasi may level or ranking din daw ang mga Diablo. For example, yung sa'yo mas mahinang Diablo, yung sa kanya na pinagpiprayan niya na Diablo ay mas mataas na leader. So pwedeng umepekto yung agimat niya, parang gano'n. Pero naniniwala ba kayo na sa Diyos? Walang kwenta yung mga ranking na yan. Dahil kahit gaano kalaki o kalakas ang demonyong yan, wala silang laban sa kapangyarihan ng pangalan ng ating Panginoong Jesus. Dahil kapag sinabi mo ang pangalan ng Jesus, nanginginig at natatakot daw sila. Naniniwala po ba kayo doon? Yung mga ranking daw nila na hindi umepekto yung bisa ng mga makukulam, sa kanila daw na mga mangkukulam lang yun. Kasi na may doon daw pong level ang mga demonyo na kanilang tinatawag. Grabe no? Tingnan niyo po Uli, hindi mo sinabi ni Lord na gagawin po nila ito sa battle. Pero question, may nangyari na po ba na sa battle nila, for example, sinabi ni Lord na dalhin yung Ark of the Covenant para manalo kayo? Meron na po ba? Amen! Ang galing sino na sabi ng Joshua. Ayun, nung umikot po sila ng 7 times sa Wall of Jericho, dala-dala po nila ito. Amen! Pero ang tanong, sinabi ba ni Lord na dalhin nyo yung Ark of the Covenant, ipalibot nyo ng 7 times? Makikita nyo kapangyarihan nyo. Makikita nyo kapangyarihan ko. May instruction ba ni Lord? Yes! Pero, hindi naman yung literal battle na naging pagdimaan sila. Magmamarch lang sila. Pero wala pang digmaan na talaga nakipag-battle sila o gera talaga na dala ito. Wala pang gano'n. Amen. Pero probably nakita man nila na ito yung Diyos nila ito yung presence niya. So siguro pag dadalhin natin ito, mananalo tayo. Amen. So sino pa dito sa inyo ang naniniwala sa mga feng shui? Na kapag kami mga ganito kayong barya o ganito mga bigas na may mga itlog, kapag andito, yung may ganun tayo, may ganito kayo mga halaman, yung mga fortune plan, nilalagay nyo dito. Sabi po nila, pwede yun na mangyari, pero ang epekto niya nga po ay ang mga demonyo ang nandoon sa mga paniniwala niyon. Amen! Dahil ayaw ni Lord na dedicate tayo sa mga material things. Amen! Except of course, yung Lord's Supper, na sinabi niya, yung body niya, yung tinapay, and yung inumin as the wine. Amen. Siya mismo ang nagsabi noon na gawin yun, do this in remembrance of me. Amen. Bakit? Dahil nakikita niyo po ba, na kapag ka ang mga Diablo, kapag ino-offer yung mga bagay, may power, kundi how much more tayo yung mga tao na kay Lord, na pag dineclare natin yung power na yun kay Lord, magkakaroon siya ng effect. Amen. Kagaya ng mga anointing oil. Diba? Para makita natin yung Holy Spirit mismo, yung oil symbolizes the Holy Spirit pag sa pag-anoint ng mga leaders or sa pag-anoint ng bahay para hindi mapasukan ng demonyo, okay yun. Dahil may instruction yun ni Lord. Amen. Praise God. Question. Dahil dadalhin na po ba nila yung Ark of the Covenant this time, for the second time, na lalaban sila sa mga Philistine, mananalo na po ba sila? Amen. At kinuha nga nila sa Shiloh ang kaban ng tipan na kung saan si Yahweh ay nakaluklok sa trono ng ibabaw ng kerubin. Ayan, napag-aralan na po natin sa Exodus. Napaka-detailed ng instruction natin kung anong sukat niyan, kung ano yung gold na ginamit dyan, kung ano yung mga nasa loob niyan, at yung ano yung tsura ng mga kerubin o angels na nasa ibabaw niyan. Ayan, tignan nyo pa. Sumama sa kanila ang dalawang anak na si Eli at si Phinehas. O, di ba? Parang akala pa nila, yung leader nila, dahil kasama nila, mananalo sila. Hindi nila alam itong dalawang to ang talagang isa sa mga gustong turuan ng leksyon ni Lord. Amen! Kita nyo, napaka-hypocrite na ginagamit nila ito para i-represent si God. Tapos may mga tao pang nagbubuhat na dalawang leader nila na hindi nila alam yun ang kumukuha ng mga offering nila, kaya hindi tuloy napapatawad yung kasalanan nila dahil hindi na nasusunog yung mga burnt offering na yon as kabayaran ng kasalanan nila. Amen! Amen! Okay, lesson. Let's read. They trusted the symbol instead of God behind the symbol. Amen. Sa Tagalog, mas pinagkatiwalaan nila ang kaban ng Diyos. Amen. Religion without repentance is powerless. Ang pagsasama-sama na kagaya nitong church natin, kung hindi raw tayo humingi ng kapatawaran
sa ating kasalanan ay parang wala daw itong epekto. Amen? Walang kapangyarihan ang relihiyon kung walang pagsisisi. Amen? And the next point, God cannot be used as a lucky charm. Amen? Hindi maaaring gawin na parang agimat ang Diyos. Amen? Ayaw niya ng idolatry. Naalala niyo po yung sa Book of Exodus na kumuha sila ng idol. Akala nila, kahit na ginawa, sabi nila, gagawa tayo ng idol para kay Lord. Kasi hindi na natin siya naririnig. Oo, maganda yung intention na ginagawa mo yun para kay Lord. Pero, hindi mo alam, ayaw pala ni Lord yun. Amen? Kaya nagalit siya. Sinira niya yung idol na yun. Okay. Ayan, dito na po. Praise the Lord. Hallelujah. Ito po yung armor of God na sinasabi ko po, isuot po natin everyday, and if possible, memorize po natin. Ayan. Pwede po bang, para magkaroon po tayo ng effect sa ating mga katawan. Di ba binasa ni Sister Jean kanina yung ano? Ano yung sabi sa Ephesians chapter ano? Pwede bang pakibigay niyo po sa akin yung Bible na meron yun? Amen? Ephesians chapter 6 verse 11. Meron pala ako sa isang cellphone ko. Ephesians chapter 6 verse 11, papasahin ko po ulit. Sabi po dito, isuot ninyo ang buong kasuotang pandigma na kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga pakanan ng dyablo o yung mga patibong ng mga demonyo. Verse 12, a very important verse. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. So sabihin mo sa katabi mo, kapatid, hindi ako ang kalaban mo. Hindi yung kalaban niya, yung kamukha, yung katabi yung mukha ng katabi mo, hindi po yan ang total na enemy. Kaya sana kapag sinasabi ko, kalaban, babuksan na sana yung spiritual ninyong kaisipan na hindi tao ang kalaban natin sa mundo. Kasi dapat tayo, habang buhay po tayo, nagtutulungan tayo para lahat tayo ay mapunta sa langit. Dahil sabi ko nga po kanina, kaya nabibusit ang mga demonyo sa atin dahil naiingit sila dahil ang mga tao daw ay may pag-asa pang maligtas. Sila po wala na po silang pag-asa. Kaya as much as possible, gusto nila na saliban nila kayo, mamuhay kayo na ang sinusunod nyo yung mga jablo, kaya parang mga kulto-kulto, yung mga sinasabi nila ng mga parang artist or singer na hindi nila alam, ginagamit na pala yung mga music nila na para i-worship ang demonyo. Totoo po yun. Akala ko hindi ako naniniwala sa ganun noon, pero totoo po na pwedeng gamitin yung mga, yung batang-bata pa, parang ina-idol mo na yung mga Backstreet Boys, diba? Britney Spears. Kasi yung era ko, nilidil kasi ako. Kasi yung tayo namin mga gano'n, Mandy Moore, yung mga gano'ng era. Ngayon kasi diba, BTS na, ano pa ba, yung mga sila, ano yung mga sikat ngayon? No? Sabi kayo, hindi na talaga ako aware sa mga sino ba yung mga sumisira sa buhay ng mga younger generation. Ano ba yung mga babaeng group? Disney Dolls. Ano pa po sabihin nila? Yung mga ina-idol nyo, ML, Dota, Ragnarok, ano pa yung mga online games? Roblox, ano pa? Scatter. Ano po? Hindi ko alam. Scatter. Hindi kasi ako nag-online games. Kahit yung Candy Crush na yan, in-install ko na. Kasi nakita ko talaga, bakit ko? Parang isang oras ko ito lang mo ginawa ko. Nandun ba si Lord sa pag-Candy Crush ko? Wala. Dahil ganoon nga po, ang gusto ng kalaban, yung habit mo na hindi nagagamit para kay Lord, ay panatilihin mo yung habit na yan. Kaya kung magpupuyat ka na online games, ang saya-saya ng kalaban. Baka sinasamahan ka pa nila habang nag-online games at pinapalpak mo, sige, laban ako, sige, samahan mo, kinahin mo, bubusik ka. Kasi gusto ng kalaban na ma-develop sa atin daw yung anger issue. Kaya hindi nyo ba napapansin ang mga bata ngayon mabisa silang mainis? Hindi na sila basta sumusunod sa magulang nila kasi na-develop na sila sa unang edad pa lang na hindi sila maging respectful. Kaya hindi nyo napapansin sa generation ngayon na napakadali na ng bullying. Grabe, yan ang sakit ng ulo ko talaga sa DepEd. Brother Ryan, 9 years na ako sa DepEd at nakikita ko talaga yung pagtaas ng kaso ng bullying sa school compared nung
2017, nung pumasok ako sa DepEd, hanggang ngayon na 9 years, grabe, mas palala na palala yung nangyayari. Na meron na talagang physical na saksakan, suntukan, ganun. And then, pag kinukumpara ko yung generation natin, di ba? At Imelda, mas over yun. Di ba? Sa amin kasi nung time na may pagmamuldagat, may teacher, di ba natatakot na tayo? Tatasan ka lang naman, kahit batuin ka ng eraser, di ba? Normal yun. Okay, nakatayo ka ng diretso, sa pang, na-discipline talaga tayo, amen? Pero yung grabe, wala na talaga silang takot sa mga teacher. Ayan. Sapagkat hindi tayo nakikipaglaban sa mga tao. Amen. Kundi sa mga pinuno, sa mga kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa mundong ito o sa sanlibutan ito o sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa impapawid. Kaya alam niyo po, kapag nag-pray po kayo, Lord, open my spiritual eyes. Ito daw pala yung ayaw ng demonyo na mabuksan ang spiritual eyes ninyo na makita nyo kung sino ang tunay nyong kalaban. Kaya gusto nila as much as possible, hindi tayo lalalim sa salita niya para hindi ma-unlock itong mga tactics na ito na ginagawa ng Diablo. Amen! Kaya alam nyo, kasi this week I've been studying the book of Revelation, the book of Daniel, yung mga book sa Bible na kung saan nagkaroon ng personal encounter with the angels, ang mga servant ni Lord. Amen. Kahit yung book of Enoch, binabasa ko nga talaga siya, talagang doon napaka-detailed how talagang sa mundong ito, akala mo nakikita mo mga tao lang, pero kapag nabuksan yung spiritual eyes mo, nakikita mo yung mga works of the enemy. Amen. Kaya meron daw po ng mga tao na nakabukas po yung third eye nila. Totoo pala yun. Yung pag naubukas daw ang third eye mo, nakikita mo talaga yung mga spirit, lalo yung mga demonyo. Hindi po kaluluwa yun kasi mga iba daw na demonyo, nagpapanggap sila ng kaluluwa. Pero hindi sila mga kaluluwa, mga demonyo sila. Amen! Praise God. Verse 13, kaya gamitin ninyo ang kasuotang pandigma na mula sa Diyos. Sa gayon, makakatagal kayo sa pakikipaglaban pagdating ng araw na sumalakay ang masama upang pagkatapos ng labanan ay matatag pa rin kayong nakatayo. Amen. Si Paul, yung nagsulat po ng verse na ito, nireveal sa kanya ni Lord ang spiritual world. Amen. That we are not fighting against flesh and blood. Praise God. So hawakan niyo po ang ulo ninyo. Lord God, in the name of Jesus, I am now wearing my helmet of salvation. Amen. Sa spiritual realm daw, pag dinigyan niyo yan by mouth in the name of Jesus, suot niyo na yan talaga. Amen. Breastplate, I'm wearing the breastplate of righteousness. Sabihin niyo po. Amen. I now wear the belt of truth. Amen. I'm now wearing the sword of the Spirit. Sword of the Spirit. Sword, yung sandata. Ito yung shield sa left. Shield of faith. At itaas nyo yung paa nyo. Feet of peace. Amen. Tayo tayo. Tapos i-declare natin. Amen. In the name of Jesus, our Savior, we declare our armor of God. Number 1, helmet. Breastplate of righteousness. Belt of truth. Sword of the Spirit. Shield of faith. And feet of peace. Amen. Naniniwala po kayo na ngayon sa spiritual realm or mundo, susunod na yan. Hallelujah. Pagpakan natin ang ating Panginoon. Dahil hindi niya hinayaan na wala tayong armas sa ating pagkipaglaban sa mga demonyo na nasa paligid natin. Amen. At sinabi po talaga ng demonyo yun, natutuo daw po talaga ito, na pag dinideclare daw ng Christian na sold niya yan, hindi daw talaga nila matamaan yung part ng katawan mo in the spiritual realm, dahil nga po nakikita nila yung mga Spirit of God, belt of truth, shield of faith, feet of peace, breastplate of righteousness, and helmet of salvation. Amen! Tingnan niyo po
Verse 5, let's read. Napasigaw sa tuwa ang mga Israelita nang dalhin sa kanilang kampo ang kabal ng tipan. Halos nayanig ang lupa sa lakas ng kanilang sigawan. Nang marinig ito ng mga Filisteo, itananong nila, bakit kaya napakaingay sa kampo ng mga Hebreo? So in other words, nagsiselebrate sila nung nakita nila yung Ark of the Covenant. Nag-praise and worship sila. Narito na ang Diyos, mananalo na tayo. Pero ang tanong, natutuwa ba si Lord sa ginagawa nilang yan? Nagsiselebrate sila, nakala nila, gino-glorify nila, o niluluwalhati nila ang Diyos. Sa tingin niyo, natutuwa po si Lord na ginagawa po nilang agimat or idol yung Ark of the Covenant. Yes or no? No. Ayan. Basahin po natin, loud worship does not always mean genuine worship. Amen. Excitement cannot replace obedience. Amen. Hindi lahat ng malakas na sigawan ay tunay na pagsamba. Kahit naman umiyak-iyakan kayo na akala mo nag-glorify si Lord. Praise God, kung mali po yung nasa puso natin o nagkakasala po tayo ng alam natin, hindi tayo nagre-repent, ang emosyon po natin ay hindi kapalit ng pagsunod o ng pagiging tuwid sa mata ng Diyos. Amen! Praise God! Nang malaman nilang nasa kampo ng mga Israelita ang kabal ng tipan ni Yahweh, natakot sila. Sino po ang natakot? Yung mga Pilistine, yung mga kalaban nila. Kasi nga, naniniwala din ang mga to kay God. Kasi nga, syempre, nakita nila kung paano nasira yung Red Sea o bumukas yung Red Sea para makadaan sila. Alam po yun ang mga kalaban ng mga Israelites. Kahit yung mga 10 na salot na na-experience sa Egypt, alam po nila yun. Amen. Kaya takot na takot din po ang mga kalaban nila sa kay Yahweh. Sinabi nila, may dumating na mga Diyos sa kampo ng mga Israelita. Nangangamit tayo ngayon. Ngayon lang mo nangyari ito sa atin. Kasi natin ng unang battle, nanalo sila. Amen. Kawawa tayo. Sino ngayon ang makapagligtas sa atin sa mga makapangyarihan nilang Diyos? Alam nila yun. Ito ang Diyos na nagpahirap sa mga Egyptyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Amen. So takot sila kay Yahweh. Amen. So ang next point, mga kababayan, lakasan natin ang ating loob. Magpakalalaki tayo upang hindi tayo matalo at maalipin ng mga Hebreo tulad ng pag-alipin nila natin sa kanila. Lumaban tayo. Question, sino po ang mananalo sa battle na ito? Second time? Philistine pa rin. Pero ang lesson natin dito, let's read. Sometimes, unbelievers fear God's power more than believers respect God. Amen! Even your enemies may recognize God's greatness. Sa Tagalog, minsan, mas kinikilala pa ng mga hindi mananampalataya ang kapangyarihan ng Diyos. Amen! Kaya dapat mas lalo natin igalang ang Diyos. Nakakalungkot na minsan, yung mga unbeliever pa ang mas naniniwala na talagang tunay ang Diyos na sinasamba natin mga Kristiyano. Amen! At huwag natin nakayaan na ganun po ang mangyari. Amen. Kasi even the enemy will bow in the name of Jesus. Amen. The demons know the power and mighty name of Jesus Christ. Okay. Lumaban ang mga Filisteo at ang mga Israelita ay natalo na naman. Ilan po yung namatay sa kanila kanina? 4,000 nung unang battle. Pero this time, yung dinala na nila, yung Ark of the Covenant, ilan po ang namatay? 4,000 again, 30,000 na ang napatay. Napatay sa kanila ay 30,000 at kanya-kanya ng tumakas pa uwi ang mga natirang Israelita. At ano ang nangyari sa Ark of the Covenant? Kinuha ng mga Philistine. Wala na po sa kanila ang Ark of the Covenant. Question, ilang taon po na mawawala sa kanila ang physical presence of God? Makikita niyo po ito sa mga susunod na chapter. Ilang years? 20 years. 20 years, wala sa kanila ang Ark of the Covenant. Nakuha ng mga Pilistino ang kabal ng Diyos at kanilang pinatay ang dalawang anak ni Eli na sino po? Si Hophni at Pinehas. So napatay
Kasama sa 30,000 na napatay po ng mga Israelites ay ang mga anak ni Eli, na hindi ko kapitbahay. Okay, lesson. Sin always has consequences. Naniniwala po kayo na may kabayaran ng kasalanan. And that God's judgment will eventually come. Darating ang paghatol ng Diyos. Amen. And no one is above the discipline of God. Walang exempted sa disiplina ng Diyos. Kaya babalik tayo sa lesson kanina, huwag mong tanungin kung bakit nangyari ito. Ang itanong mo, Lord, ano ang gusto mong ituro sa akin? Amen, Lord, what do you want me to learn? Or what do you want to teach me? Amen. Okay. Israel thought that as long as they have the Ark of the Covenant, the God, Yahweh, will fight for them. Pero ang sabi ni Lord, I would rather let my ark be taken than allow my holiness to be mocked. Amen. Napakasakit isipin na mas pinayagan pa ng Diyos na maagaw ang kanyang banal na kabal kaysa gamitin ito upang pagtakpan ang kasalanan ng bayan. Amen. Kasi pag nanalo sila, question, pag nanalo sila na dala-dala yung Ark of the Covenant, anong isipin nila? Dahil doon sa Ark of the Covenant, kaya sila nanalo at hindi nila iisipin na may kasalanan sila, kaya sila natalo. Amen, di ba kaya nga sila pinapatalo, kaya sila papatayin, kaya magkakaroon ng discipline, kasi nga may gustong baguhin sa puso nila. Amen. At hanggat hindi nila yung babaguhin, hindi sila magkatagumpay. Amen. Kaya hindi kailanman isusuko ng Diyos ang kanyang kabanalan o ang holiness niya para lamang sa ating mga kasalanan o kaginhawaan. Amen po? Amen. Tanungin ko ngayon katabi mo, kapatid, gising ka pa ba? Nakakasunod ka pa kapatid? Dala mo ba ang Ark of the Covenant? Kaya, amen daw baka nasa kanyang Ark of the Covenant. Sukala ako mo. Sukala ako mo ng Ark of the Covenant. Okay, dala niyo ba ang Ark of the Covenant? Hindi. Pero suot niyo ba ang armor of God? Amen. Suot natin ang armor of God. Amen. Verse 12. Nang ano lang iyon, isang Benjaminita ang patakbong dumating pabalik sa silo mula sa labanan. Bilang tanda ng kalungkutan, pinunit niya ang kanyang damit at nilagyan niya ng lupa ang kanyang ulo. So, nakita niya po yung pagkatalo ng mga Israelita. Kaya nag-mourn, nagluksa. Si Eli ay nakaupo noon sa kanyang upuan sa tabing daan. Nakatanaw sa malayo at naghihintay ng balita. Kasi hindi alam ni Eli kung anong nangyayari sa laban kahit siya yung judge. Amen. Di ba may mga ganitong judges na may ipaglaban sila pero may iwan yung judge. Parang si Deborah. Nalala niyo po si Deborah? Amen. Ang pinapunta niya ay nakalimutan ko na yung pangalan ng lalaki. Nag-alala siya dahil sa kaban ng Diyos at nang ibalita ng Benjaminita ang nangyari, nag-iyakan ang lahat ng nasa Shiloh. Narinig ito ni Eli at tinanong niya, bakit nag-iiyakan ang mga tao? Bakit daw sila nag-iiyakan? Dahil nanakaw yung Ark of the Covenant, namatay ang 30,000 nilang kasama. Lumapit kay Eli ang Benjaminita at ibinalita ang nangyari. Noon ay ilang taon na po si Eli, grabe, tanda niya na po. 98 na si Eli at hindi na siya makakita. Sinabi ng Benjaminita kay Eli, ako po ay galing sa labanan. Mabuti na lang po at nakatakas ako. Kamusta naman ang labanan, anak? Tanong ni Eli. Sumagot ang lalaki, natalo po ang mga Israelita at napakarami pong namatay. Kabilang ang inyong mga anak na sina Hofni at Hineas. At kahapon po, at ang kaban po ng Diyos ay kanilang naagaw. So namatay ang 30 ng tao nila, pagsama ang anak niya, tapos nakuha ang kaban ng tipan. Nang marinig ni Eli ang tungkol sa kaban ng Diyos, siya ay nabuwal sa may pintuan, nabali ang kanyang lieg sapagkat siya ay mabigat at matanda na. Namatay si Eli pagkatapos ng ilang taon siyang naging judge.
40 years na pagiging judge niya and high priest niya sa Israel. At the age of, ilang taon po siya? 98. 40 years po siyang naging leader nila as judge. Imagine that lesson. Eli was more shocked about the ark than about his sons. A godly leader treasures God's glory above everything else. Kasi nga po dito po, nawala na po ang gloria o ang luwalhati ng Diyos. In other words, parang wala na po sa kanila ang physical na presence ni God. Kasi nga, the Ark of the Covenant is actually the presence of God. Imagine mo sa buhay mo, wala na ang Diyos na dati mong tinanggap. Isa if parang kang nag-backslide o totally nawala na yung apoy mo na dating nag-aapoy ka sa Diyos. Amen! Ang tunay na lingkod ng Diyos ay inuuna ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay niya. Amen! Ang tunay na lingkod o anak ng Diyos, mas inuuna niya ang glory ni Lord sa buhay niya kung paano siya magagamit ni Lord. Amen! And when I say paano siya magagamit ni Lord, hindi po siya dapat general na paano ka magagamit, kundi yung specific in what way paano ka maluwalhati sa trabaho mo, sa pag-aaral mo, o sa pag-share mo ng word. Paano mag-glorify si Lord dyan. Amen. Mas masakit mawala ang presensya ng Diyos kaysa mawalan ng anumang bagay. Amen. Kabuanan noon ang asawa ni Phineas, yung anak ni Eli. Nang malaman niyang nakuha ng kabal, ang kabal ng Diyos, namatay ang kanyang biyanan, namatay si Eli, at napatay ang kanyang asawa. Biglang sumakit ang kanyang tiyan, at napaanak siya ng hindi oras. Kanino pong asawa ng babaeng to? Si Phinehas. So, daughter-in-law siya ni Eli. Malubha ang kanyang kalagayan, at sinabi ng mga hilot sa kanya yung magpapaanak, "Takasan mo ang iyong loob, lalaki ang anak mo." Ngunit hindi siya umingi. Ang bata ay pinangalanan niya Ikabod. Alam niyo na po ba yung word na Ikabod? Amen. Na ang kahulugan nito ay umalis na ang kaluwalhati ng Diyos sa Israel. Kwento na po ito ni Sister Princess. Amen. Ikabod. Ibig sabihin sa Tagalog-English, the glory of God has departed. Amen. Sa Tagalog, umalis na ang kaluwalhatian ng Diyos. The glory of God has departed. Grabe no? Ang tinutukoy niya ay ang pagkuha ng kabal ng Diyos at iniisip niya ang pagkamatay ng kanyang biyanan at ng kanyang asawa. Inulit niya, ang kaluwalhatian ng Diyos ay wala na sa Israel sapagkat ang kabal ng Diyos ay nakuha ng mga Pilistino. Ikabod. Sabihin nyo nga po, Ikabod. The glory of God has departed. Gusto niyo po ba yun na sa buhay niyo ay mawala na talaga ang Diyos dahil hindi na siya nag-glorify o wala na kayong personal na relasyon sa Kanya? Gusto niyo po ba na masabihan kayo na wala na ang Diyos sa buhay ng tao ito? Dahil alam niyo po ba, yun po ang gusto ng kalaban. Yun po ang gusto ng mga diablo naman. Wala ang Diyos sa buhay niyo para hindi na kayo magamit ni Lord. Amen. Lesson. The greatest loss is not wealth. Amen. It's not health or success. The greatest loss is losing fellowship with God. Amen. Hindi daw kawalan ang pagkawalan ng kayamanan o ng kalusugan o ng kapangyarihan o ng success sa buhay. Ang tunay na kawalan ay ang kawalan ng iyong personal na relasyon sa Diyos. Amen. Tanungin mo yung katabi mo kapatid, meron ka pa bang personal na relasyon sa Diyos? Amen. Ano pong sabi niya? Amen. Hindi pera ang pinakamahalaga, hindi kalusugan ang pinakamahalaga. Ang pinakamalaking pagkawala ay ang mawala ang kaluwalhatian ng Diyos sa buhay ng isang tao. Amen! Praise God. So perhaps the saddest line in this chapter is not because nawala yung 30,000 na soldiers or dahil namatay si Eli o dahil nawala yung ark. Hindi yun ang greatest part or saddest part. The saddest part of this story is that the glory of God has departed from Israel. Amen. So a church can still have music but lost
God's glory. Amen. And a leader can still preach, but lose God's intimacy with God. And a Christian can still attend worship services, but slowly drift away from the Lord. So the invitation of this chapter is not to trust in religious activities, religious traditions, or religious symbols, but it is to return to the Lord with a humble and repentant heart. And through Jesus Christ, God welcomes those who come back to Him, and His presence is available to all who believe in Him. May we never have to say in our own lives, "Ikabod," or the glory of God has departed. Amen. Praise God. Hallelujah. Alam niyo, nakakalungkot po sa buhay natin. Ako personally, dumating din ako sa point ng buhay ko na parang sabi ko parang wala ng purpose yung buhay. Kasi parang paulit-ulit na lang siya. Yung gigising ka, magkatrabaho, tapos pagkatapusan ng buwan, magbabayad ng bills. Amen. Yung paulit-ulit, parang wala ng purpose. Na-realize ko, ngayon pala ang gusto ng kalaban na maramdaman natin. Kaya nga di ba, marami ang nakakaramdam na parang wala na siyang purpose. Wala na siyang silbi. Kaya siya ay nagpapakamatay. Dahil yun ang gusto ng Diablo, yung ma-feel mo na wala ka ng purpose. Pero, ang pinapakita sa atin ng message na ito, magkakaroon ka ng purpose kung ang Diyos ay nasa buhay mo. Amen? Because the greatest loss is not health, wealth, or mga bagay na makikita sa mundo, kundi ang pagkawala ng Diyos sa buhay natin. Amen. Praise God. So last question, where is Jesus in the story? Si Jesus ang luwalhati ng Diyos. Jesus is the glory of God. Siya ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Kaya pag sinasabi natin, kailangan meron tayong personal na relationship sa Diyos, ang sinasabi po natin ay personal na relationship kay Jesus. Amen. So sa tangin mo yung katabi mo kapatid, meron ka bang personal na relasyon sa ating Panginoong Jesus? Amen. So Jesus is the glory of God. Siya ang kaluwalhatian ng Diyos. At nawa, hindi natin masabi na the glory of God has departed me o umalis na sa akin ang kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Dahil in the first place, hindi naman talaga tayo iiwan o iniwanan ng Diyos. Tayo ang tunay na lumayo o umalis sa Kanyang presensya. Amen. Kaya nga po, kahit na ganyan po ang maramdaman ninyo, isang pagtanggap o muling pagbalik mo lang sa ating Panginoong Jesus ay buong puso Kanyang tatanggapin. Amen. To God be the glory. Tapos na natin ang Panginoon. Amen.